the second rule to be applied. Okay, go ahead, kapatid na Brian. Okay, sino po ang first pope nyo? Kino-consider niyo na first Moderator. Objection, Mr. Moderator. We are talking Yes, about objection. the here, not the papacy. Okay, so next question. Next question, go ahead. Related po yun. Papasiya po yan eh. About the Pero papacy related po yun dahil ano, objection lang po. Yes, go ahead, go ahead. Okay, go ahead. Ang center of authority kasi nila, 'di ba, yung pope, yung papacy, sila yung pinaka-pastor, kumbaga. Tinatawag din ng pastor to dati eh, naging pari lang later on eh. So, sino to yung pinaka-first na pope? Kasi sila yung ano eh, yung center of ano eh. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead, go ahead. Kung sasagutin ko yan, mangyayari po dyan, pupunta po kami sa topic na papacy. Okay. Sasagutin ko yan. Wala pong problema, sasagutin ko po yan. Pero kung i-allow po ng moderator, sasagutin ko yan. Pero sigurado, mamaya ay talagang malilisa po tayo sa topic po natin. Okay, so moderator's time lang muna ha. Sandali lang ha. So, yung ano natin, brother, focus lang tayo sa tema natin. So, yung about Pope kasi is about talagang okay. papasok yan sa papacy. Okay, so mahaba pa yung oras. Go ahead, Brother Brian. Okay, sabi niya kasi mismo sa sinabi niya, mga diocese daw nila may connection doon sa unang church. Okay, ngayon ang tanong ko, paano sila nagkaroon ng connection? Okay. Sinabi lang niya yun, pero walang evidence eh. Meron na po akong nabasa. Paano? Meron po akong nabasa, hindi lang kayo nakinig, di ba? Kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, St. Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. So ibig sabihin, from the time of the foundation until now, existido po ang iglesia pong ito. By way of what? By way of the administration, sa authority na itinatag ni Kristo from the first century AD na hindi naputol from the time of Christ until now. So kaya nga po, sabi ng mga kasaysayan na ang iglesia Katolika Romana, yan po iglesia itinatag ni Kristo. Next question. Time. Ang tanong ko po, paano? Nag-object po ako, sabi niya kasi. Okay, sorry. Nag-object po ako, sabi, hindi niya po sinagot yung paano eh. Ang tanong ko po, sabi niya kasi, yung mga diocese daw nila, may connection doon sa first century church. Ang tanong ko, paano? Layo ko na paliwanag eh. Paano po? Sandali. Okay, sandali. Counter objection, go ahead. Counter objection, Mr. Moderator. Sinagot ko na po yung tanong po niya. By way of living administration and magisterium. Di ba? Yan yung sabi kayo na living authority na nandyan from the first century until now. So kaya nga po, hindi po nawala po yung iglesia eh. Yan po yung sagot ko po kanina. Okay, moderator's time. Bro, Brian, ano mo lang kung gusto mo ng categorical question o i-reconstruct mo to categorical kasi kung paano kasi that means asking for opinion, no? So, i-ano mo na lang, i-form into categorical question mo na lang, Brother Brian. So, continue, go ahead. So, sabi niya, pinasa yung authority. Paano yun? Ginawa ko lang more specific, yung authority daw pinasa. Paano pinasa? Paano binasa? Ang sagot po natin po dyan sa pamamagitan ng yung unbroken successions from the time of St. Peter until now. From the time of the apostles until sa bishops na hanggang ngayon. So ibig pong sabihin, meron pong tinatawag na living authority. Kasi hindi po mangyayari or magiging sinungaling po ang ating Panginoon Kristo nang sinabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it, pagkatapos wala namang taong humahawak sa authority na yan from the first century until now. So by way of transmitting the authority yung sa mga successors po nila, kumbaga. Time. Next question. Next question. Pakita mo ako ng ebidensya na si St. Peter nag-transmit ng authority sa Pope. The World Almanac in Book of Facts edition 1994 and edition 1999, yung listahan ng mga kasantupapahan po namin eh. Nandyan po eh. Yan po yung nagpapatunay yung tinatawag na unbroken succession. So yung tinatawag na unbroken succession, ibig sabihin, yung humalili sa office na kung saan hinawakan din po ni San Pedro. By way of election, kung babasahin po natin ang Acts of the Apostles chapter 1. Di ba? So, yun po yung sagot ko po. So, next question.
wala kang makikitang, kasi sabi yung transmitting merong isang physical na ano na tinatransmit. Ano ba yon? Yung ba'y sulat na sinasabi na ito ang susunod sa akin na Papa, may ganun ba yon? Yung ba yung authority, Office. yung ba ganun bang sistema? Office po siya, sir. Office. Yes. Pag sinabi po kasi authority, it refers to the office Kung sa Latin word, tinatawag po yan na sedes. So, ibig pong sabihin, from the time of St. Peter, nang sinabi ng Panginoon na I will give you the keys of the kingdom of heaven, so ibig sabihin, yan po yung sedes. Ibig sabihin, the authority. So, yung authority na yun, hinawakan po ito na San Pedro. Pagkamatay na San Pedro, may humalili po nito. And mismo ang kasaysayan nagsabi na itong humalili po sa San Pedro, ito po yung mga kapapangan at mga kaobispuan sa mga apostoles. Okay. Next question. Bigyan mo ako ng isang proof na nag-transmit siya ng authority. Ito na, binibigay ko na sa kayo na ang next na ano. No. By way of succession po yung sinasabi ko. Ibig sabihin, nandyan po yung authority, magiging matransmit lang po niya or matanggap po niya yung tinatawag ng authority by way of succession. Next question. So kahit sino pala pwedeng sumunod. Pagka binoto, basta i-elect po nila, pagkatapos naging pari, naging obispo, ayun, pwede po yun. According po yun sa banal na kasulatan. Okay. Next question po. Kailan po unang na-attribute ang salitang Catholic sa Roman Catholic bilang isang pangalan ng church? Actually, in terms kailan po unang na-attribute? In terms of descriptive name, in terms of description, unang binanggit po ito ni San Ignacio ng Antioquia around 106 to 107 AD. And Saint Ignatius of Antioch, isa po siyang estudyante po na Saint John the Evangelist. So talagang malapit na malapit. Next question. Okay. So meaning to say, yung word ng Catholic, hindi siya pangalan ng church, kundi description. Universal Church. Sa pasimula, description po siya. Naging pangalan lang po siya dahil mga around 18th century, naging pangalan siyang official. Bakit po? Kasi ang dami-dami na po mga squatters Next question. Okay, sabi mo naging pangalan na official. Bakit? Marami ng mga squatters po. Nagbabasa lang ng Biblia pagkatapos nagtitindig ng kanilang mga sekta. Ito po yung next question. Sino po yung nag-decision na ito ang gawin nating pangalan na Catholic Church? Yung iglesia binigyan po ng Panginoon Jesucristo na whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. At nag-convene po sila mga around 1869 to 1870 to give an official name sa iglesyang itinatag ni Kristo. Bakit po? Kasi yung sinasabi po nila, kalooban po yun ng Panginoon Jesucristo. Kasi sabi ng Panginoon, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Next question. Okay. Ang doktrina po ba ng Catholic Church ay galing sa Nicene? Objection, Mr. Moderator. We're not talking here about the doctrine about Nicene. Objection? We're talking here about the history and foundation of the Catholic Church. Mamaya na po yan doktrina. May counter-objection ka, Brother Brian? Yes, kasi po ang topic namin is base sa scriptures. Base sa salita ng Panginoon according to the scriptures. So, doktrina, part yan ng pagpapatunay kung totoo ba yung church mo. Okay. So, moderator's time. So, yes. Brother. Hindi po, sir. Bakit po? Yes. Broad po kasi yung term na doktrina kahit saan-saan po tayo pupunta po dyan. Pag sinasabi yung doktrina, tapusin muna natin yung kasaysayan, yung pag-proof, yung pagprueba ng Iglesia Katolika Apostolika Roma, yung itong tinututulan mo ngayon, yun, tapusin muna natin ito. Pagkatapos, lipat tayo sa doktrina. Next, okay, moderator's time. Moderator's time. Brother Brian, huwag natin kalimutan yung topic tapat natin is about a true church, no? No, yung the Catholic Church is the true church founded of Christ, no, by Christ. So yung doktrina kasi pwede natin yan ipasok, but you need to reconstruct your question na papasok sa tema natin. So itinatanggap natin related question or yung sa topic talaga natin. Okay, so Brother Brian, 4 minutes and 20 seconds, mahaba pa yung oras. Go ahead. Okay, si Emperor Theodosius the first, no, ang nag-establish ng, sabi mo kanina, ng Christian Church as the Church of the State. Objection, Mr. The Roman Catholic Church. Okay, objection, go ahead. Wala po akong sinabi na si Emperor Theodosius ang nag-establish. Siya po yung nag-declare. Nag-declare ng the Christianity, yan po yung official religion of Rome. Hindi po nag-establish kasi established na po yung Iglesia Katolika at that time.
So ibahin lang po yung term kasi mali po yung sa pagkakaintindi ko. Okay. So Brian, go ahead. Si Emperor Theodosius I ang nag-recognize. Nag-declare as the official religion of Rome. Yes. Okay, dineclare niya, no? Okay, sinabi mo kanina doon sa, next question ako, sinabi mo kanina doon sa Jerusalem, sabi mo, doon nag-start ang Roman Catholic Church sa Jerusalem, base doon sa history na binasa mo. Paano po naging Roman Catholic Church yung Jerusalem? Okay. Actually, ang word po kasi na Roman Catholic Church, it is an ecclesiastical term na tumutukoy sa isang iglesia na hindi po tinanggap sa Jerusalem. Diba? Sabi ng Panginoon, St. Matthew chapter 21 verse 43, na ang kaharian ng Diyos kukunin sa inyo at ililipat sa isang bansa na makapagbibigay ng kanyang bunga. So, ibig pong sabihin, itong word na Roman Catholic, hindi po ito nagre-refer sa isang rasa or sa isang tinatawag na parang sasabihin natin na ako'y Filipino race. Yun po yung punto ko. Refer po ito sa iglesyang itinatag ni Kristo. So, ibig sabihin, from Jerusalem, first... Next question. Okay, next question. So lahat ng mga churches, Corinto, Ephesians, Philippi, lahat yan ay tinatawag yung Roman Catholic Church? Ngayon po, yes po. Kasi sila po yung first century Christian eh. Sila po yung first century Catholic Church. And wala pong ibang Catholic Church according to Compton's Encyclopedia, wala pong ibang Catholic Church for the first 1,000 years, studying Compton's Encyclopedia, ito lang Romano Catholic ng iglesia, wala pong iba. Okay, so next question. Yung Roman, okay, next question, yung Christian Church na naitatag sa Roma, okay, dineclare ito ni Emperor. Ang hirap kasi banggitin ng pangalan niya. Objection. Meron pa bang moderator? Objection po. Yes, objection. Go ahead. Wala pa akong sinabi na may naitatag na na iglesia doon sa Roma. Dineclare, sabi ko po, dineclare. Ang pagtatag po ng iglesia doon sa Jerusalem. At maabot po sabi ko po, nakarating po doon sa tinatawag na Roma. So actually, yung sinabi po niyo po kanina is itinatag eh. So kaya nga nag-object po agad tayo. Okay, sorry. Okay. Noted. Paki-reconstruct na lang, Brother Brian. Go ahead. Okay. Kung yung church na yon, yung Christian church na nandoon na sa church ay dineclare, no? Dineclare ni yung emperor na yon, na yun ang gawing state church. Paano yung ibang church na sa Epheso? During the existence of the Roman Church, meron ng Ephesian Church, meron ng Philippian Church, may church sa Jerusalem. How come paano mo nagamit yung word na Roman Church as reference sa lahat ng church? Remember na ang Roman Empire, yung Ephesus, yung sinasabi niyong Corinto, at saka yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, part po sa Roman Empire. And remember na ang Roman Catholic Church, before pa i-declare po ito, meron na pong mga iglesyang dinaanan or in-established yung mga local churches na in-established ni San Pedro, first century pa. So ibig sabihin, yung mga lugar na yan, sa first century pa, before pa i-declare ni Emperor Theodosius na bilang isang Christian, itong religion ng Romanong Imperyo, nandyan na po yung mga iglesia yan. Bilong na po sa Romano Katolikong Iglesia. Next question. Okay. Base po dito sa sulat ni Saint Cyril of Jerusalem, 386 AD, the name Catholic Church was used to distinguish it from other groups that also called themselves, which is you already admitted. Sabi mo, kaya ginamit ang Catholic Church kasi maraming mga squatter, parang ganun yata ang sinabi mo. Okay, my question is, so yung salitang Catholic ay ginamit lang na salita para sa Christian Church, no, para magkaroon ng distinguishing factor patungkol dun sa mga nagki-claim din na church. Yes or no? Yes po. Bakit po? Kasi at that time, sa panahon po kasi ni Saint Cyril, nandyan po yung mga Donatists, nandyan po yung mga Gnostics. Nagki-claim din po sa they are Christians pero they are all heretics. So kaya nga klinaro po nila, dinistinguish po nila na itong iglesyang ito po yung iglesyang tatag ng Panginoon Kristo at yun, ang pangalan po nila, yung description po nila, Catholic Church. Moderator's time. Last question, Brother Brian. Last question, go ahead. Lahat ba ng mga church na sinulatan ni Pablo bukod sa Roma ay matatawag na Universal Church kahit wala sila sa Roma?
Yes po sir, in terms of faith. Bakit po kasi yung nagturo at nag-establish po ng mga iglesyang yan, for example, Corinto, Ephesus, isa pong Catholic preacher, si San Pablo. So ibig pong sabihin, yung mga iglesyang yan, sigurado, mga Katolikong iglesia po yan. Hindi po yan yung ipinarehistro po ninyo. Okay, so maraming salamat Brother Brian sa iyong katanungan at maraming salamat din sa lahat ng sagot Sir RG Sino. So malamig na malamig yung gabi ngayong. So then matatapos po kayo ng 2:20. 2:20. Okay. Sige po. So ang unang tanong ko po sa inyo, sabi niyo kanina na hindi po ninyo ikini-claim na kayo po yung totoong iglesyang itatag ni Kristo. Pero kini-claim ninyo na naging totoo po kayo nang dahil associated po kayo sa iglesyang itinatag ni Kristo. Totoo po ba po ito? Yes. Okay. So kung totoo po ito, associated po kayo sa iglesyang totoong iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo, sino po ang tumanggap po sa inyo para maging associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo? Ang sabi po doon sa aking argumento, yung mga naidagdag po ay nabautismuhan. Tinanggap yung word ni Pedro, sumampalataya sila, nabautismuhan, doon po sila nadagdag sa iglesia. So ganun din pong way, doon kami nadagdag. May mabasa po ba kayo sa Biblia, kapitulo at bersikulo na magiging magiging associated ka po sa iglesyang itinatag ni Kristo by way of claiming sa nakasulat sa banal na kasulatan, naging associate po kayo ng dahil nabautismuhan din po kayo kung walang responsabling tumanggap sa inyo from the first century Christian? Hindi po, ang sabi po ganito sa Acts chapter 2 verse 47, sir. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Wala po dong nilagay na meron pong tumanggap sa kanila, tinanggap sila ni Pedro, tinanggap sila nila. Wala pong ganon. Yung nabautismuhan, tumanggap sa pinamalita ni Pedro at sumunod at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ay nadagdag po sa church, added to the church. That's clear po eh. Wala pong nakalagay doon na kailangan tanggapin ka ng isang individual. So, sino po yung nagturo? According sa Acts chapter 2. Si Pedro po. Sino po nagturo po sa inyo? Para maging same po kayo sa sitwasyon ni San Pedro sa panahon ng tinanggap po nila yung mga nabautismo na 3,000. Sino po ang nagturo po sa inyo ngayon? Tao po ang nagturo sa akin, hindi ko po maalala kung sino yung nagturo sa akin. Tao po ang nagturo at yung tinuro niya, yung Acts 2:38. Hindi po pwede po yun na magturo lang siya ng Acts 2:38 pagkatapos walang connection doon. So yung tao nagturo po sa inyo, yung tao nagturo po sa inyo concerning that faith, meron po ba siyang connection sa mga apostol? Meron po siya connection dahil nabaptize po siya in Jesus' name. Nadagdag po siya sa church. Sino po nagbaptize po sa kanya na may connection sa mga apostol? Ay, pagbibigay alam ko po sa inyo later on. Ay, hindi po. Ngayon na dapat. Ngayon na dapat. Bro. Ayun, the brown out lagi, daan pa ko. Bro, pasensya na bro ha. Bigla lang nag-brown out talaga dito sa amin. Yung wifi ko ginamitan ko lang ng yung power pack, no? So pasensya talaga, no? Medyo may interruption talaga yung natapos na time post ko, Brother Brian, 6 minutes and 29 seconds. Mag-turn off lang ako ng camera ha kasi madilim talaga dito. But still I have 80% of my cellphone yung yung patay lang yung talagang ilaw dito, but my wifi is aabot pa to ng 4 na oras. Okay? So, Brother Brian, continue, 6 minutes and 29 seconds. Go ahead. Sir Roland. Yes, bro. Kanina po kasi, nung nawala po kayo, naka-first question na po ako sa kanya. So, ibig sabihin, ganun ba? Kami sa first question. Okay. Sige. Ibalik ko na lang sa 10 minutes, bro. Diretso na tayo sa ating cross-examination. Okay? So, balikan ko na lang tawag dito sa replay, no? Yung pamahayag ni Brother Brian kasi gusto ko ring marinig yung kanyang side. But anyway, no, the show must go on whatever happen. Okay? So, Brother RJ Sino, ready to cross, brother? Yes, kahit sir. nakapag-cross ka na. Okay, yes, so 10 minutes. Remind ko lang, 30 seconds rule tayo, 30 seconds rule. Go ahead, Brother RJ Sino. So, sa akin po kasi, sagot po niya kanina po, Sir Roland, na inangkin po nila, kiname po nila na they are the true church
na galing sa Panginoong Jesucristo by association. Yung sinabi po niya. So ang tanong ko po nito, sa banal na kasulatan, yung na-associate sa mga apostol may nagturo sa kanila. At ang San Pedro, galing po siya, ipinadala po siya ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sabi mo, na-associate po kayo. Pagkatapos tinuruan po kayo ng pastor po ninyo. So ang tanong ko po ngayon, sino po ba ang nagpadala ng pastor po ninyo para makonect po natin doon sa mga apostol? 30 seconds, go ahead. Yung pag-taking part po namin ng church is through baptism po in Jesus' Objection, name. Mr. So Moderator. kapag kasi Objection, sandali. Moderator's time. Brother Brian, may katanungan na sino. So naghahanap ng person, no? Kasi sino. So responsive lang tayo, Brother Brian. But anyway, Sir RG Sino, tanong ano yung objection natin? Ang objection ko po is klaro-klaro po ito, naghahanap po tayo ng tao eh. Kasi kiniklaim po nila yung nakasulat sa banal na kasulatan. So naghahanap po ako ngayon ng ebidensya na may connection po ba kasi apostolic eh. So ang Panginoong Jesucristo nagpadala sa mga apostol, ang mga apostol ayun na bautismo at nagturo. So sabi niya, tinuruan raw po sila. Pagkatapos sino ang nagturo sa kanila para ma-associate po yung sarili po nila sa iglesia sa 1st century. Okay, so 30 seconds, Sir Brother Brian, go ahead. Objection din po ako doon. Counter objection, go ahead. Counter objection. Kasi yung tanong niya po, it assumes kasi na may kailangan ng tao para ma-associate ka. Kapag kasi sinagot ko yon, indirectly, nag-agree ako sa kanya. Samantalang sa stand ko, ang sabi ko lang, paano ma-associate by baptism? Hindi, wala akong tinutukoy na tao. So kapag yung tanong niya po, sinagot ko, it directly assumes na parang nag-agree ako na may kailangan ng tao na mag-i-invite sa'yo papasok. Okay, moderator's time. Sandali lang, brother, ha. So, meron tayong rules, brother, na sa rule number 10, lahat ng katanungan ay dapat is nasa tema natin. But follow-up question kasi niya yan, Brother Brian, no? Follow-up question niya yan. So, kailangan na talaga nating sagutin, Brother Brian, no? Pwede po mag-pass? Yes, you can pass. You can pass. No problem. No problem. Kung mag-pass ka, bro, next question na natin. Okay. Ako po pass. Okay. Okay, next pass. Pass, next question. Okay, Brother RG Sino, continue. 9 minutes and 5 seconds. Go ahead. Okay. So, next question. So, ngayon, sabi mo kanina na associated po kayo. Hindi mo masagot kung sino po yung taong nagturo po sa inyo. Kung associated po kayo, so ibig pong sabihin, yung may authority sa inyo is yung iglesyang kung saan po kayo na-associate. Tama po ba ito? Pakiulit po, pakiulit. Time pause tayo kasi pinaulit. Moderator's time. Moderator's time. 8 minutes and 41 seconds. No? Kapag pinaulit yung tanong, naka-time pause tayo, tatakbo ito after makumpleto ni Sir RG Sino ang kanyang pag-ulit ng kanyang question. 8 minutes and 41, ulitin, Brother RJ, go ahead. So simple lang po yung tanong ko eh. Sabi niya associated po siya sa unang mga Kristiyano. So ibig pong sabihin kung associated po sila, so ang may authority or ang humawak sa authority bilang isang true church, hindi po galing sa kanila kundi doon sa iglesia kung saan po sila na-associate. Tama po ba ito o hindi? Mali. Hindi po. 30 seconds, explanation, go ahead. Ako po mag-explain? Sandali ha. Opo, sandali ha. Sandali. Moderator's time, sandali. Brother Brian, ikaw talaga mag-explain, no? Kasi meron tayong categorical question, tapos followed yan ng 30 seconds explanation. No? Paano po okay? Kung ayaw mong mag-explain, sandali. Makinig ka muna. Kung ayaw mong mag-explain, sabihin mo lang next question. No? Sabihin mo lang next question kung ayaw mong mag-explain. Ganun lang yan, no? Sorry po. Okay, so, okay. Sabi mo, tama ba yun or mali? Sabi mo mali, magbigay ka ng question or explanation or hindi? Hindi po, hindi. Okay, next question, Sir RJ, go ahead. Okay, next question. Dalawang tanong na po, hindi po nasagot. Next question, another question. Sabi niyo associated po kayo sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo.
Ito bang association po ninyo na galing sa itinatala po ng Kristo, may otoridad po ba kayo na iparehistro ang iglesyang ito kung saan kayo na-associate lang sa iglesyang totoo? Required po kasi. Answer po, required po magpa-rehistro eh. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po nito is meron po ba siyang authority na yung iglesia kung saan lang po siya na-associate bilang member lang po sila, pagkatapos ipinarehistro po niya yung buong iglesia kumbaga. May authority po ba kayo? Okay, categorical, Brother Brian. May authority ba kayo or wala? Pass ako dyan, pass. Okay, next question. According sa batas sa itong tinatawag na, kasi ang sa topic po natin is about the Church of the Apostolic Truth that registered in the Philippine government. Naparehistro po itong iglesia po ninyo under sa batas Republic Act 11232. Pwede niyo po bang isabi dito sa mga nanonood po sa atin pong programa ang section 5 sa article Republic Act 11232 patungkol po sa incorporators. Pwede niyo po bang isabi? Hindi po. Okay, sabi sa section 5 sa article 11232 na yung mga incorporators, sila po yung mga originators and founders. Totoo po ba ito? Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo? Sino ang masutuo sa inyo? Ikaw o ang gobyerno ng Pilipinas? Sinasagot ko po yung base sa akin. Sa inyo lang po. Yung po ang interpretasyon nila. So ibig sabihin, kinokontra na po ninyo yung batas ng Pilipinas kung saan kayo nagparehistro. Hindi ko kinokontra. Kung hindi po nyo kinokontra, so tama po yung sinabi ng batas Pilipinas na ang mga incorporators kung saan sino po nagpaparehistro, sila po yung founders ng corporation na ipinarehistro po na sa batas ng Pilipinas. Tama po ba? Yun po ang interpretasyon nila doon. Kung sino yung nagpa-rehistro, sila po yung... Okay, objection. Go ahead. Mr. Moderator, we are talking here about facts. We are talking here about the law. Bakit po? Kasi nandyan po kasi sa topic po namin na-registered po ito sa Philippine government, particularly sa Securities and Exchange Commission. So ngayon, siyempre, under po ito ng batas. And siyempre, alam ko po na itong si Pastor Badaw is alam po niya na kung ano po yung batas nandoon kasi hindi po niya maparehistro kung hindi po niya alam yung batas na nandoon. Okay. Moderator's time. Repeat your question, Brother RG kung para ipasagot natin kaya baka merong categorical. Go ahead. Ang categorical question ko po, sabi sa section 5 ng article Republic Act 11232 concerning the registration of the corporation, kasay na po dyan yung tinatawag mga sekta, mga religions. Totoo po ba ang sinabi ng batas ng Pilipinas na kung sino po yung nagparehistro, siya po yung founder at originator ng iglesia kanyang ipinarehistro? Tama po categorical? Ba? Categorical? Totoo ba? Go ahead. Based sa perspective ng law, yes, tama. Tama po ba? Di ba, ayon sa banal na kasulatan, kung ano po yung sinabi ng batas ng tao, di ba, ginamit po ito sila ng Diyos para iparating sa atin kung ano ang kagustuhan po ng Diyos. Tama po ba ito? According sa Romans. Pakiulit po yung tanong. Next question. Pakiulit po yung tanong, sir. Simple lang tanong ko eh. So ang batas ng Pilipinas, sabi mo sa kanilang perspective lang po 'yan, sabi mo. Pero according sa Biblia, according sa katuruan ng mga apostol, di ba klarong-klaro po 'yan na kung sino po yung namamahala sa gobyerno, sila po yung nagsasalita sa pagbibigay ng order, pagbibigay ng mga batas sa gobyerno bilang isang nakasunod po sila kung ano po yung sinabi ng Panginoong Diyos. Tama po ba ito? Tama. Kalooban po ba ng Diyos ng sinabi? Moderator's time. Bro RG mayroon siyang 30 seconds qualification. Brother Brian, kung ayaw mong magbigay ng explanation mo for 30 seconds after categorical answer, sabihin mo na lang next question ha. Para kasi meron kasi tayong rule, no? So, magbigay ka ng 30 seconds explanation, Sir Brian? Wala na po. Sige po. Magbigay ka? Explain. Sige, 30 seconds. Go ahead. Hindi po natin nilalabag yung batas. No? Sinasabi ko lang po sa kanilang perspective. No? Yung nagparehistro, sila yung nag-establish, sila yung founder. Okay? Agree ako doon based on their perspective. Hindi po ako
sumusuway doon sa batas na 'yon, no? Yun po. Hindi yun yung tanong ko eh. Pastor ba daw? Hindi yung tanong ko eh. So, ang tanong ko simpleng-simple lang eh. Ayon sa batas, ang incorporator sila po yung tinatawag na founder. And ayon din po sa banal na kasulatan, naturo din po ng mga apostol, di ba sabi nyo kanina, bawal baguhin kung ano po yung katuruan. Turo din po ng mga apostol kung sino po yung namamahala sa gobyerno, ang Diyos rin po mismo. Ang may kalooban na sila po yung mamamahala at sila po yung may sabi. So sumasang-ayon ka ba na sumasang-ayon po ang Diyos, katuruan po ng Diyos mismo na itinuro sa mga apostol, na ang sinabi ng gobyerno ay tama concern sa kanilang pamamalakad sa gobyerno? Tama po ba? Opo, tama. Tama po ba ang sinabi ng gobyerno? 30 seconds. Sir RJ, sandali. 30 seconds. Brother Brian, 30 seconds. Go ahead. Next question. Sorry. Okay. Tama po ba ang sinabi ng gobyerno? Tama po ba ang sinabi ng gobyerno at kalooban din po ito ng Diyos na ang nagparehistro according sa Section 5 Article 11232 na ang nagparehistro siya po yung founder? Totoo po ba ito? Hindi po totoo. No? 30 seconds. Go ahead. Opo. Kasi po ang sinasabi doon sa verse na hindi naman niya kino-quote, sinasabi lang niya, sabi ng Panginoon, sabi ng ganon, ay patungkol po sa pagsunod sa batas. No? Kapag meron po silang pinapatupad, dapat gagawin mo. Hindi ko po nilalabag yun. Yun po yung paliwanag ko kanina. Wala po ako nilalabag doon. Sinasabi ko lang sa kanilang perspective, tama po yun. Pero hindi ko po yun nilalabag. Okay? Nagko-quote siya ng talata na hindi niya kino-quote kung ano yung verse. Okay, next question. Next question. Objection, go ahead. Sinabi ko po kayo na chapter 13 eh. Chapter 13, yung namamahala, kalooban po ito ng Diyos kung sino po yung namamahala. And sumasang-ayon ka sa first premise ko. At kung ano po yung sinabi ng gobyerno, kalooban po ito ng Diyos, tama po ba? According sa Romans. Okay, moderator's time. Objection ito, Brother RG Sino, but wala na siyang oras to i-repeat mo na lang yung question kung gusto mong i-repeat or mag-next question ka, Sir RG Sino. Go ahead. Okay. Romans chapter 13 verse 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Ito bang sinabi ng tinatawag na gobyerno na itong nagparehistro, sila po yung founder, masama po ba ito o hindi? Hindi. Agree nga po ako, tama nga po yun. So 30 seconds, go ahead. 30 seconds, Brian, go ahead. Opo. Wala pong masama doon sa perspective nila na yung sino yung nagparehistro, sila po yung founder, sila yung nag-establish. Wala pong masama doon. Perspective po nila yun. Okay. Sa Romans chapter 13 verse 4, lingkod po sila ng Diyos at kalooban po ng Diyos ang mga ginagawa po nila sa pag-implement po ng batas. Tama po ba ito? Tama. Tama. Kung kalooban po ito ng Diyos, tama po ba na kalooban po ng Diyos ng sinabi ng gobyerno na yung nagparehistro, sila po yung founder sa corporation na kanilang ipinarehistro? Tama po ba? Yes, tama po yun. Ayun nga po sa perspective na tama po yun. So, kalooban po ito ng Diyos? Yes. Yes. So, ibig po sabihin, yung nagparehistro sa sekta po ninyo, pwede ko ba bang malaman kung kailan po ito naparehistro? Kasi po nandito ako sa gitnang silangan, iba po ang nagparehistro ng organization. Kailan po naparehistro? Kung di ako 2019, ganyan. 2019. 2019, bago pa po. 2019, 2018. So sa 2019, imposible naman po si Panginoon Kristo nagparehistro, di ba? So syempre, pwede niyo po bang masabi? Pwede niyo po bang masabi kung sino po yung nagparehistro? Yung body po, yung kapatid ko, yung father ko, marami po kami mga pangalang parehistro. Wala po si Jesus Christ doon. Wala po si Jesus Christ. Ako na po nagsasabi, wala po si Jesus Christ. So ibig sabihin, yung totoong iglesia na kung saan kayo na-associate, yan po yung ipinaparehistro po ninyo. Ano po? Yung totoong iglesia kung saan yung sinasabi nyo na-associate po kayo, di ba? Yung the Church of the Apostolic Church, ito po yung totoong iglesia, sabi mo, di ba? So ito po yung ipinaparehistro po ninyo. Hindi po. Associated lang po kami doon. Sino pala kayo? So ibig sabihin, associated lang po kami doon. Kaya nga kinoconnect po natin eh. Kinoconnect po natin yung association po ninyo sa iglesyang totoo. Diba? So ngayon, kung hindi ka po makapagturo sa akin na merong isang tao or isang tinatawag na member na galing pa mismo
sa tinatawag na totoong iglesia na kasama mo ngayon, ninyo ngayon na iparehistro. So ibig sabihin, bogus itong iglesyang inaaniban mo. Parang side comment po yun ah. Ay hindi po. Totoo po yan. Moderator's time. Moderator's time. Okay. Brother Brian, Objection. ano yun bro? Okay, sandali. Yung pagkasabi niya bro is in form of question yun, no? So either sagutin mo yun or hindi. Meron kang 1 minute na 30 seconds na explanation. But I hear objection coming from you. Ano yung objection natin? Objection kasi, although it is in the form of question, it is sarcasm. Okay. Sarcasm yun eh. Okay. Did you get my point? Okay. Moderator. Yes. Counter objection. Go ahead. Hindi po yung sarcasm, Mr. Moderator. We are talking here about the truth. Yung katotohanan. Okay. Talagang masakit po talaga yung katotohanan. So ngayon, patunayan niya tinitingnan po namin dito kung ito bang association po nila, tagang connected po ba sila o hindi? Kasi naparehistro po kasi. Moderator's time. Brother RJ Sino, klaruhin ko lang yung ano ang definition mo sa bugos na sinabi mo kanina. Fake. Okay, so brother Brian, so bugos means fake or hindi totoo or whatever, no? So paki-reconstruct na lang brother RJ Sino yung last question mo. Then after niyang magsagot, meron na lang tayong less than 1 minute. One question na lang tayo, then final answer na si Brother Brian. Go ahead. Okay, so ganito po kasi. So sabi, pinipilit po yung associated po kayo sa totoong iglesia. Pagkatapos kayo po yung nagpaparehistro. So ngayon, sino po yung mga lideres, yung mga namumuno sa totoong iglesia na nagbigay po sa inyo ng otoridad na iparehistro po yung iglesia kung saan po kayo na-associate? Yung tanong niya po is, Mr. Moderator, linawin ko yung tanong niya, no, kung na-digest ko. Naghahanap siya ng mga tao from the original church na kasama namin na nagparehistro. Tama ba? Yun ba yung tanong niya? Yes, brother. Yes po. Wala. Meron ba? Meron? Wala. Okay. Last question, RJ Sino, go ahead. So sasayunan mo ngayon na yung ginagawa niyong pagparehistro ay gawa-gawa niyo lang yun pagkatapos walang kahit isang may connection doon sa mga apostol na nag-utos sa inyo na iparehistro to iglesia ang inaaniban mo. Anong tanong niya po doon, sir? Iulitin yung tanong, Sir RJ Sino, go ahead. So, sumasang-ayon ka ba ngayon na yung sektang inaaniban mo ngayon na ipinarehistro sa gobyerno ng Pilipinas, itong sektang ito ay bugos, fake? Bakit? Kasi wala pong kahit ni isang tinatawag na galing sa totoong iglesia na nag-utos sa inyo para iparehistro ito. Tama po ba? Hindi po kami fake. Kasi po, paliwanag, naghahanap siya ng original na kasama doon. No? Matagal na, 2,000 years ago na po yun eh. At pinatunayan ko po dito sa aking argumento na para maging part ka ng church, kailangan na bautismohan ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. So even though wala kaming kasama sa original na tinatag doon, kami po ay part ng original church because based doon sa binasa ko kung paano po mapabilang doon, ay kailangan mabautismohan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so maraming salamat.